Nakakita ka na ba ng halamang ito? Tinatawag na pipinong gubat. Iniiwasan, binubunot lamang, iniilagan dahil nakalalason raw. Subalit batid mo ba na ang iniiwasan mo pala ay makakain, ginugulay, at maaaring gamot pa sa napakaraming karamdaman? Hello, what's up? Your best here. Kaya kung madalas mo na ngang nakikita ang halamang ito at hindi mo rin pinapansin, ang videong ito ay para sa iyo dahil tatalakayin natin ang napakaraming pakinabang ng ligaw na pipino. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pipinong gubat kung tawagin, wild pipino, wild cucumber, creeping cucumber, Guadalupe, o Melothria pendula. Isang halaman na mula sa hanay ng mga pipino o Cucurbitaceae. Nagtataglay ng mga mumunting berdeng bunga na nagiging violet o itim kung mahihinog na. Mayroong mga makantong dahon na kahawig din ng dahon ng pipino. Melothria na ang ibig sabihin ay animoy puting ubas, at pendula naman na buhat sa Griyegong salita na ang ibig namang sabihin ay nakabitin. Hindi mo nga agad mapupuna ang bunga ng pipinong gubat dahil maliliit ito at kasinlaki lamang halos ng ating mga kuko. Subalit, bakit nga ba sinasabi na makalalason raw ang prutas na ito? Ito ay sapagkat ang hinog na bunga ng ligaw na pipino na kulay itim na ay mataas ang laxative qualities na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan at pagtatae kung makonsumo mo. Subalit ang bata, berde at hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ngang makain. Karaniwan ngang kinakain ng mga daga at aso. Maaari mong kainin ng hilaw, gawing salad na kadalas ay nilalagyan lamang ng asin at suka na pwede ring sangkapan pa ng sibuyas at kamatis. Pwede mo rin itong iburo o gawing pickle. Samantalang pwede mo namang gulayin ang talbos nitong dahon o isama sa hamburger. Ang ugat naman nito na mapait kung ilaga ay mainam para sa nananakit ang sikmura, nilalamig-lamig o mayroong lagnat. Ang pipinong gubat ay mainam din para sa mayroong diabetes. Ang vitamin K nitong tinataglay ay makatutulong upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng mga blood clotting at maganda rin sa kalusugan ng buto. Dahil matubig ang pipinong gubat, ay maganda rin ito sa ating mga balat at upang makaiwas sa dehydration. Pinaniniwalaan nga na ang pagkain ng prutas na ito ay maaaring makawala ng amats o lasing dahil sa taglay nitong tubig at mga electrolytes. Makatutulong din ito upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng bato sa bato at hemorrhoids. Kaya naman ang pino nitong bunga ay huwag na huwag mong iismulin dahil nag-uumapaw pala sa mga pakinabang at gamit. Huwag mo itong bunutin dahil pwede mong magulay at makain. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pipinong gubat? Ano naman ang lasa nito? Meron pa ba ng mga halamang ito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakita mo na ba ang prutas na ito na kapamilya ng langka? Isang hindi masyadong pinapansing uri ng puno dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi batid ng nakararami na napakahusay pala ng punong ito, ang puno ng tipolo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isa na namang pangkaraniwang puno dito sa atin
na madalas makikita, subalit hindi pinapansin, ang puno ng tipolo. At batid mo ba na napakarami rin pala nitong pakinabang? Ito ang puno ng tipolo o antipolo sa Katagalugan. Tinatawag rin itong kalamunggi, kalo, pakak at tayep sa mga Aita. Ang tipolo ay isa sa 60 uri ng mga punong kabilang sa pamilya ng breadfruit na gaya ng langka o Moraceae. Sa puno ring ito nagmula ang pangalan ng isa sa mga kilalang sentrong bayan ng Rizal, ang Antipolo City. Isang mataas na puno ang antipolo na kadalasan ay umaabot nga ng hanggang 30 metro ang taas at may tinataglay na mga dahon na maihahalin tulad nga sa rimas at mga bunga na biluhaba at nagkukulay dark yellow o dark brown tuwing mahihinog na. Bagaman hindi nga kinakain ang bunga nito, ay mapapakinabangan naman ang mga buto nito na maaaring kolektahin at isangad o kaya naman ay iprito. Ito ay masarap at malasa na maihahawig nga sa lasa ng mani. Madalas tumutubo sa mga gubat at mga gilid ng sapa ang puno ng tipolo. At marami nga ito dito sa atin sa Pilipinas. Subalit, maliban sa mga buto ay mayroon pa pala itong ibang pakinabang. Ang katawan o ang puno ng tipolo ay karaniwang ginagamit rin sa paggawa ng ilang mga muebles. Ang mga dagta naman ito buhat sa balat ay ginagamit kadalasan sa panghuhuli ng ibon. Ang pinakuluang katawan o sanga ng tipolo ay maaari ding gamiting panghugas ng mga sugat o mga kati-kati sa balat sapagkat ito ay mahusay na antimicrobial agent. At batid nyo ba na ang mga Aita pala ay kinakain ang mga murang dahon ng puno ng tipolo? Mainam din itong pinagmumulan ng papel ang katawan ng tipolo. At kung malamok naman sa inyong bahay o sa inyong bakuran, ay magsunog ka lamang ng tuyong dahon nito dahil ito ay mahusay na mosquito repellent o pangtaboy ng lamok, niknik at ilang kauri nito. Ang mga balat din ng punong ito ng tipolo ay nilalala upang gamiting panali o gamiting lubid para sa mga hayop. Kaya hindi lamang ang buto ng antipolo ang mapakikinabangan mo, pati na rin pala ang iba pang bahagi nito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na madalas na tumutubo sa bakuran, sa bakanting lote at mayroong mga bunga na animoy munting pipino? Agad mo nga itong mapupuna dahil sa mga mapupula nitong hinog na bunga. Ngunit dito sa atin sa Pilipinas ay binabaliwala lamang ito dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason pa nga. Subalit batid mo ba na kinakain pala ito, gamot at isang mahalagang sangkap sa putahe sa ibang panig ng mundo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang isang ligaw na halamang ito na kung tawagin ng ilan ay tindura. Ano-ano nga ba ang mga dala nitong sustansya at saan-saan mo ito maaaring gamitin? Pamilyar ka na nga ba sa damong ito? Nabaging at mayroong bunga na kahawig ng pipino o di kaya naman ay ng kamyas. Ito ang halamang Coccinea grandis. Tinatawag din itong tindora, scarlet gourd o ivy gourd sa Ingles. Ang tindora ay nagmula nga sa mga bansang Africa, India, Cambodia, China at umabot na nga rin dito sa atin sa Pilipinas. Ang muntingan nitong halaman ay kaagad lumalago at ang mga baging naman nito ay mabilis na kumakapal at maaaring bumalot sa mga pader, sa mga puno at sa mga kasukalan. Subalit, mas kilala ang halamang ito dahil sa taglay nitong mapupulang bunga kapag nahihinog na at animoy munting pipino naman habang hilaw pa. Dito nga sa atin sa Pilipinas hindi nga ito pinapansin dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason.
Mayroong dalawang klase ang tindora, ang mapait at ang walang pait nitong bunga, na maaaring maihalin tulad nga sa lasa ng ampalaya. Subalit batid mo ba na ang iniiwasan mong damo o ang prutas na ito sa ibang bansa pala ay pinagkakaguluhan pa? Ang Coccinea grandis o tindora ay makakain pala, at sa ibang lugar nga gaya sa India, ito ay iniluluto nila. Pati nga ang mga lambot o dahon nito ay ginagamit nila bilang pansangkap sa mga lutuin. Sa bansang Thailand, ito nga ay paborito nilang sangkap sa sikat nilang sopas na kung tawagin ay Kaengkay curry. At kung minsan, ito ay ginagawa rin nilang masarap na pickles o sangkap sa ibang putahe tulad ng sambar. Ngunit maliban pa dito ay marami palang benepisyo sa kalusugan ang halamang ito. Mayaman nga ito sa maraming nutrients kagaya ng iron, calcium, vitamin B1, vitamin B2 at dietary fiber na maaari mo ngang makuha sa bunga, dahon at mga talbos nito. Mainam na nagre-regulate ng blood sugar level ang pagkonsumo ng tindora. Ito ay madalas na gamit nga sa Ayurvedang medisina bilang panlunas sa diabetes at hanggang ngayon ay sinusuportahan ng ilang pag-aaral na isinasagawa sa University ng Kelaniya. Isa rin ang ivy gourd sa mainam na gulay para sa mayroong mga type 2 diabetes. Sa tulong din ng tindora at ng anti-obesity properties nitong taglay ay maiiwasan ang mabilisang pananaba. Pantanggal o panlunas din sa fatigue ang halamang ito dahil ito ay mayaman sa iron. Tulad nga ng ampalaya ay makakaiwas ka sa over-fatigue o pagkakaroon ng anemia. Mainam rin ang ivy gourd para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Ang calcium nitong taglay ay napakabisa. Ayon sa pag-aaral, ang calcium nga ay isang dahilan sa pagkakaroon ng kidney stone. Subalit sa makabagong pag-aaral, ang pagkonsumo ng calcium-rich na mga pagkain ay kabaliktaran naman ang naidudulot dito. Isang mahusay na antioxidant rin ang ivy gourd. Ang tinataglay nitong niacin at riboflavin ay isang mahusay na magandang antioxidants. At ang panghuli ay bilang panlunas sa ilang kondisyon sa balat, kagaya ng eczema, paso sa balat at ilang pamamantal. Dahil ito nga ay may tinataglay na antifungal at antibacterial properties. Oh, hindi ba't napakahusay ng halamang ito? Hindi lamang makakain, mahusay na gulay, ay marami pa palang sustansya. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Nakakain ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.